Let's do my baby's puppy routine. So, itong puppy routine na to, ginagawa niya to sa umaga, after niyang kumain, tapos after niyang maglaro sa labas, yan, nagpupuna siya bago ako pumasok. Tapos, syempre, maghapon, tapos kakain na naman siya, maglalaro na naman siya sa labas, magpupunas uli siya. Ang binabantay ako lagi itong paa kasi usually dito sumisingit yung mga mga garapata. Dahil naglalaro na siya sa labas, dapat chine-check din. At yung mga singit-singit. Ayan. Nung baby pa lang siya, kahit isang piraso lang ng tissue, pwede na. Ngayon hindi na pwede. Diyos ko, ang laki-laki na niya. Oh, wait lang. Kailangan siyang punasan kasi mahilig siyang magpunta sa ilalim ng mga lamesa, silya, sofa, ganyan. Tapos, mahilig siya pumunta sa likod sa merong lababo. Tapos, nahihiga siya dun sa sa tiles. Tapos, syempre, pag nandito siya sa labas, sa harapan sa may garahe, galing siya sa tiles. So, itong legs niya sa likod, mas makapal yung fur, kaya medyo mas matagal punasan. Wait lang, baby. Ito na, mag-aaway na kami. Kapag ito, sa dibdib na ang nilinisin, nagagalit na to. Sinisinghalan pa ako. Ayan na nga sinasabi ko. Sininghan. Ay ko! Dirty ka naman. Yan, lagi siya nagagalit pagka sa dibdib. Ang hilig naman mahiga sa sahig. Ang hilig naman mahiga kung saan-saan. Pero tumatahimik naman pag mo yung kanyang dibdib. Tingnan mo, ang dumi. Tapos syempre lahat dilinisin, pati yung balls. No? Okay na. Gigil. Kakagigil. Tapos, ay nawala. Asaan? Ayun. Magamit siya ng pabango. Dati nilalagyan ko siya sa dibdib. Napansin ko, naiinis siya pag sa dibdib. Kaya dito na lang. Sa likod na lang. Tapos, syempre, wait lang, nalimutan natin kung yung suklay mo. Yep. Ka naman ligat. Sorry. Nalimutan ko. Sure na. Simula nung tinrim ko siya, parang naiba yung texture ng fur niya. Kasi syempre, yung dati, yung original pa, malambot yung dulo. Ngayon, siguro, parang stubble. Tapos, nakita ko na kung saan ako kulang ng trim. Kasi, dito sa gitna, na-trim ko, pero itong gilid, hindi. Hihi! Perfect. Thank you.
Ayan o, hindi ko na-trim yung gilid. Yung dibdib niya, hindi ko rin na-trim kasi nagagalit na siya, naiinip na siya. Kasi for the first time, na-trim natin yung likuran niya nung weekend. So, pagdating sa dibdib, inip na siya. Ayaw niya na. Kaya ko lang naman naisip na i-trim din tong katawan niya dahil yung dito niya, ayan natin na mo, nakatayo. Nakatayo na hindi na siya flat. So, naisip ko, baka masyado na mahaba. Ayan nakatayo pa rin Hindi ko naman kasi masagad dahil baka mapokna at kawawa naman ng baby ko. Tapos yung balahibo niya sa buntot, iba na rin kapal na rin. Dati ito manipis lang to ginupitan ko nung una ko nakuha yung groomer. Kumapal. So, ngayon naisip ko, baka kumapal na yung kanyang balahibo. Dahil na baka tumayo na. Naku, baka makulot ka. Baka makulot ka, baby. Parang na tayong kulot. Try ko uling anuhin yung dibdib. Kasi ito, bad trip talaga to pag inaanin yung dibdib. Love you. Tingnan natin kung papayag. Ako kasi alam kung bakit ayaw mo Bakit ayaw mo? Upo ka na maayos. Ay ba? Ano ba ito? Hindi pala. Yan na, anak. Sorry na. Kahit umaangil yan. It's okay. It's okay. Tama na. Okay. Tapos na po kami mag-groom. Say bye-bye. Bye! Mabango na po ako. Night!